Good morning! Good morning mga first timers! Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Itong vlog na to natin ngayon ay hindi pang karaniwang vlog dahil siguro isa sa mga nightmare ng mga vloggers ay mag-vlog ka nang wala kang audio, na sira yung audio. So ngayon, itong pinapanood nyo, may mga part dito ng vlog ay bino-voice over ko lang sa editing. So today, mga first timers, ay mag-morning ride tayo. Hindi tayo mag-isa. I-meet natin si MotoGP ngayon at ang kaibigan niya. Ayan. Ang kaibigan niya na taga Cebu, na siya ang tumulong sa atin para ma-meet natin si Jet Li nung pumunta tayo ng Cebu. Napakalamig ng panahon mga first timers. Kung alam niyo lang, syempre dito sa Bulacan ay talagang puro palayan ang karamihan ng lupain dito. Eh kapag umaga talaga ngayon ay naghahamog at sobrang lamig talaga. So today mga first timers ay mabilis ang ride lang naman to. Hindi naman tayo magtatagal. Magbe-breakfast lang tayo sa Clark, Pampanga. Actually first time ko ang gagawin ngayon na ride ng ganito para naman sa breakfast. Ayan, nasa Santa Rita exit na tayo. Papasok na tayo ng NLEX at ako ay mga oras na yan hindi ko alam kung ano ang laman ng RFID ko, kung magkano, pero alam ko meron yan, pero di lang ako sure kung low balance na ba, pero pagka-check ko nasa 700 pa rin naman pala. So sobrang lamig. Alam niyo kung bakit? Talagang nanonood talaga yung lamig sa biyahe na to, kasi alam nyo, hindi lang naman talaga per month ang pinaka malamig na panahon dito sa atin dahil tropical country tayo. Pero sa totoo lang, ang pinaka malamig na month talaga dito sa atin sa Pilipinas ay January at February. Alam niyo kung bakit? Kasi nga winter sa upper north ng natin, kumbaga sa China, sa Hong Kong ay teka lang, parang si Paulo Busa yata yung nakita ko na yon. Pero sabi ko nga, mukhang hindi naman si Paulo Busa, kasi kung bumabiyahe kasi si Paulo Busa ng norte ay nagkokotse yon. Tamad magmotor dito yun papunta sa norte, pero ang bilis magyaya nun pag biyaheng south, diba? So ituloy natin yung kwentuhan natin. Ayun nga, magkikita kami ni MotoGP. So bakbakin ko na para mas mabilis tayong makarating. Hindi ko sure kung nandun na ba sila o ako lang ba yung huli o nasa hulihan ko sila. So importante, makarating tayo ng alas 7 doon sa lugar na yan. At itong lugar na to, yan yung tinuturo ko dyan. Ito yung lugar na kung saan sa bandang Pulilan exit itong lugar na to. Yan ang mahabang tulay, napakahabang tulay niyan, kung saan napakaganda ng view dyan mga first timers. Talagang sobrang greenery yung kanang part niyan. Sa mga oras na to, pabusilak pa lang kasi yung araw niyan. So talagang yung mga greenery, yung mga palayan na nakikita nyo dyan, may mga ibon pa na mahahaba yung leg, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Talagang pag nakita mo yung layo yung ganda na yan is green, tapos humahamog-hamog pa yan. So talagang maganda sa paningin itong lugar na to. So ayun, pa Mexico, Pampanga na yung nakikita ko, signage ng Mexico yan. So di ba, sa ilang saglit na biyahe talagang Mexico na agad din napuntahan mo, nasa ibang bansa ka. Ay, napakahirap naman itong ginagawa ko. Mukha tayong engot dito.
Lakeshore na tayo. Kaya nakarating na tayo ng Lakeshore. At mukhang wala pa sila dito. Kasi dito ako madalas talaga. Itong lugar na to ang madalas na inihintuan ng mga motor, itong right side na to. Pero sige, dito na lang muna tayo sa sulok na to. At walang tao dito. Huwag tayo dun sa maraming tao, di ba? Para safe ba tayo, di ba? Ayan, mukhang wala pa naman sila. Sige. Uban, no? Uban! Tumatanda na talaga. Nasaan na si MotoGP? Dito na ako sa Lakeshore. Naalala niyo ba dati ng mga panahon ng bata pa kayo? Kapag pinapupunod kayo ng uban ng lolo nyo, ayan, benching ko isang uban. Bakit ko dati nung maliit kayo? Lamig ng panahon. Shoutout sa tita ko sa US. Tita, maraming salamat sa jacket. Parang weekend ngayon. Napakadami naka big bike ngayon dito. Dami nag-rides. Gusto ko sana magkape. Kaso pangatlong kape ko na eh. Tumataas ang asin ko kasi kapag mga 3-in-1 ng kape. Si MotoGP nandito na oh. Hindi niya alam kung paano niya papatayin yung motor niya. Hindi kasi sa kanya. Puraw tayo. Hindi pa tayo. Kape daw tayo. Wow! Honda CRF. Ang sasarap naman niya. Ay, sapatos mo ah. Orange siya. Orange ah. Kumusta? Ayos lang. Lagi sa'yo sa NLEX eh. Nagawa ng vlog. Minsan lang. Sabi sa'yo kaya. Hello bro. Kaya yung nag-help sa atin para kay Jet Li. Oh, Siya yung nakipag-communicate doon sa Adarna family and the rest of the QA. Oh, sir, thank you ah. Namit namin si Jet Li. Oh, pinasaya mo yung kaibigan namin. Oh, lasunin pa natin para tuluyan nang bumili ng XADV to. XADV na mabibili mo? Hindi ko nga alam eh kung ano eh. XADV lang para kaya kita habulin. Tsaka malalayo yung biyahe natin eh. Ito mo, ano to no? 790, akala ko 390. Sabi ko pa nang bababaking kita kung 390 dala mo. 390 unang dala ko. Oo. Pagdating na, anong gas station ito? Marilao. Naganap ng mas malakas? Hindi, pinagamit niya sa akin. Sa'yo ito bro? Oo, pareho. Ito yung kamit up ni Tali. So, dito muna tayo. Pili lang kami Sige bro. Okay, nagpagas lang tayo. At hindi ako nakapagpagas. At medyo isang bar na lang yung gasolina ko. So tuloy tayo sa biyahe natin. Diretso na tayo papuntang mismong Clark City. Yan, mga 5 kilometers lang naman ang layo nito. Ayan, yan pala yung Mexico, 1 kilometro. Akala ko kasi kanina Mexico, Pampanga na yung dinaanan natin, mali ako. Pero Mexico, Pampanga na yung area natin. At 5 kilometers mula dito ay mararating na natin yung lugar na pupunta natin. Actually, first time kong pupunta dito. Yung lugar na to ay yung lugar na pupuntahan natin is ito yung mga nakikita ko sa mga ibang motovloggers at ibang mga grupo ng mga nagbi-big bikes na kung saan dito sila nagbe-breakfast. Napakagaling talaga mag-drive ni si Adventure. Ayan, mga grupo kasi niyan ay mga taga Cebu City, tropa ng mga mga Adarna. Okay, ito na yung favorite ko, papasok ng NLEX, ang Bangkingan. Safe naman yung gulong natin sa mga ganyan. So medyo malakas ang loob natin sa mga pagdating sa Bangkingan. Yan lugar na yan. Yan ang mismong Clark kung saan itatayo yung mga buildings in time. Diba? Napakalaki ng Clark at ang Clark City ang susunod na magiging Makati City. Ay! Ito dito ako pumasok ako diyan ng
Naka-RFID ako. Nasa cash line ako. Nakalimutan ko. Bumuntot kasi ako kay MotoGP. Naka-RFID ako dyan, kaya lusot naman ako agad. Hindi ko alam kung may violation ba yun, pero hindi ka na ako dun. Eto si Bro Tale. Yan, kaibigan namin ni Lasadik yan. Yan ang kasama niya ang kanyang wife. Okay, game. Banking na. Sige. Sige, Maklino. Yan, puro ka-banking. Kaya lagi ako na babanking ni Madam Prisha dahil sa kakaganyan ko eh. Para masarap kasi talagang ganyan. Banking is like tayo eh. Okay, nakapasok na tayo sa mismong Clark. Ayan, babaybayin na natin yung mismo... Ay, di ba pala? Ayan na, welcome to Clark Global City. Ayan, ito yung lugar na kung saan, pag pinapanood nyo si Read for Speed, ito yung lugar na ginagawa niyang playground. Diba? Diyan siya humahataw, diyan siya gumagawa ng mga reviews. So, parang siguro kada 60% ng mga vlogs ni Read ay dito niya ginagawa, tulad ng tunnel na to na kung saan ang hilig niya mag-rev dito, bumomba. Diba? Ayan. Ito namang part na to, ito ang yung nasa kanan ngayon tinuturo ko na yan. Yan yung Clark International Airport. Dalawang beses na rin ako nakasakay ng aeroplano dyan going to Davao City. Ayan. Malaki ang airport dyan. Magandang airport dyan. Tsaka syempre, ang airport dyan, hindi siya ganun tulad ng mga naiyan na madaming tao. Dito, kukunti lang talaga ang bumabiyahe dyan. Lumalabas. So, narating na natin ang ating destinasyon. Dito tayo magbe-breakfast. At medyo sosyalin ang lugar. No? Alam niyo yan, hindi tayo sanay sa ganyang lugar na yan. Pero nandito na tayo. Let's go. Breakfast, tapos pagkatapos nito uwi na tayo. Tom's, ano to? Tom and Tom's Coffee. Let's go. Bro, naninibago ako, di ba sa karinderya lang tayo kumakain kapag nag-ano tayo? Hindi kaya ako ma-allergy dito, no? Hindi mo ma-allergy ako dito. Baka mamaya, Masyalin bro. Karinderya gaming na tayo. 240. Love sandwich. Let's go. Pang mayaman itong mga to. Marami naman pala mga choices bro. So mag-social climb muna tayo mga first timers. Social climbing gaming muna tayo. Masarap bumangking kapag maganda ang gulong. Oo nga pala, hindi ko nga pala sa inyo napapakalala. Bro, hindi pa kita bro papakalala. Adventure. So, ayan, ang gaganda ng mga, siya ay taga Cebu. Ay mga, namit natin di ba si Jet Li, ay mga magkakaibigan sila. Grabe magmotor. grabe humiga. Oh, bumangking. Iba bro, iba ang gaming pag mga taga Cebu. Alam mo, di ba? Ano, talaga sanay sa... Bakit ang mga taga Cebu sanay sa higaan? Maraming higaan din bro. Mas tiging buhok ni kuya, no? Bunot, no? Ah, pangalan ko? Korean. Grabe naman yung sinabi ko. Bunot talaga yun. Korean style. Ito yung ano bro, nilalagay yan dyan. Ayan ba yun? Oo. Kaya Iron Man. Ayan ba yun? Oo, ito yun. Alam ko ano eh, ito yung bagong innovation na Android phone. Tingnan mo mamaya bro. Out of nowhere. Tutulogin eh. Oo nga. Sasagutin mo, kailangan mo sagutin yan. Kailangan sagutin ko. Oo. Sasabihin sa'yo kung kompleto na yung order mo, kung pwede mo nang kunin. Sige. Paano kaya gamitin to? Tapos pag sinagot mo yan, kailangan Chinese yung language mo. Ay, yung speaker oh. Ito pala yung speaker. Ito yung SIM. Ang laki naman ng SIM card niyan, bro. Oo. Yan yung SIM card? Oo. Sa kalaran. Ito yung LCD. Hindi, temperature mo yan. 17. Ganun ka kalabig. Bro, may tawag ka bro. Tumutunog na. Hindi ko na sumagot. Ewan ko. Yung order siguro. Hello? Oo. Okay na? Kompleto na yan? Clubhouse, yung coffee, yung cake.
Bro, ba't ganun? Vibrate ng vibrate, tunog pa rin ang tunog. Sinagot mo Masyado kasi dumalapit kasi ayun lang naman kausap mo eh. Ayun lang ba? Oo, pwede na ito pick up. Ayun lang pala. Uy, lalaki ng serving bro, parang namang bibitayin tayo bro. Ngayon lang ako nakakita ng tofu na may joke lang. Wala tuloy sala. Ay, 150. Pero maganda yung trail niya. Kasi ano yun may... Ang sarap bro. Ilapay lang naman. Ano to, parang malo? Ano yan bro? Tofu yan. Fried tofu. Oo nga. Anong fried tofu nila dito? Oo, kakaiba. Hold up. Okay, uwian time na kami. Bounce na tayo. Ayan, dyan kami kumain. Tom and Tom's. Grabe, nagulat ako na ito palang lugar dito eh tax free pala to. Kaya medyo kahit na mukhang mamahalin yung mga kinain namin, pero mura siya sa totoo lang kasi wala palang tax dito. Free zone ba ang tawag dito? Ngayon ko lang nalaman no. Malapit lang naman sa akin tong Clark, Pampanga na to, pero ngayon ko lang nalaman na may lugar pala, kumbaga para may certain area dito sa Clark na walang tax talaga, kaya mura yung mga pagkain. So anyway, kung gusto niyo puntahan tong lugar na to, puntahan niyo lang Clark, Pampanga. Ay no, Tom and Tom's, napakamura ng pagkain. Mukhang mahal pero hindi. Lalaki pa ng mga servings. Pasok na ulit tayo ng NLEX, and then sa mga exit kalas-kalas na to. At least nagkaroon tayo ng chill na biyahe ngayon, 'di ba? So at least 'di ba nalaman natin na pwede pa rin palang puntahan ng Clark ngayon kahit medyo tumataas ang level ng paghihigpit ba. So ngayon pala tapos sa vlog natin, syempre gusto ko magpasalamat kay Bro Tale na nasa likuran namin. Hindi lang siya sumasabay kasi angkas na yung kanyang misis. At syempre kay MotoGP at kay Moto Adventure. Ayan, MotoGP! Okay mga first timers, so papaalam na ako. Dito na natin tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa pagsama. Back to reality na naman tayo. Pabalik na tayo ng shop ngayon at asikasuhin ko na yung mga dapat asikasuhin. Okay, maraming salamat ulit sa pagsama. Malapit na tayong magbalik sa mga long rides natin at sa mga adventures natin. Okay, mag-ingat kayo palagi. Stay healthy mga first timers. Magkita tayo ulit bukas. Life is good.